Hello guys, welcome to my channel. Ngayon guys, ituturo ko po sa inyo ang technique kung paano pagganahin ang dalawang kontaktor gamit ang isang stop at start push button at isang selector switch. So guys, ito yung dalawang kontaktor natin. Ito yung M1 at saka ito yung magnetic contactor 1. Tapos ito naman yung push button natin na stop. Ito naman yung start na push button. Ito naman yung selector switch natin guys, no. Ito yung selector switch natin. Okay. Ngayon, bago natin sisimulan, pag-aralan muna natin yung diagram bago tayo magpo-proceed sa actual. Bali guys, ito yung stop push button natin, ito yung start push button natin, ito yung stop push button natin, ito yun. Saka ito naman yung start push button natin, ito siya. Ito naman yung selector switch. Ito yung selector switch natin. Ito naman yung M1 contactor natin, no? Ito naman yung M2 contactor natin. Ito namang ano siya, itong normally open niya. Normally open ng contactor. Dito yun guys. Dito makikita, no? Pareho lang din dito din. Okay, ito yung overload natin. Overload normally close, normally close guys, dito makikita. Overload natin. Line 2 or neutral, and then line 1. Okay guys, ito po yung diagram natin. Ngayon, itry natin na wiringan guys, no? Ituturo ko po sa inyo ang technique nito, kung paano paggamitin. Paano gamitin guys. Ngayon, ang tanong dyan, saan naman to pwede gamitin itong ganitong electrical diagram? Ang sagot guys, depende na yan kung saan mo gagamitin. Depende na yan sa design mo. Pwede mo rin ito siyang magamit sa ilagay natin sa conveyor, pwede rin sa gate, pwede rin sa bypass. Depende na yan sa design na gusto mo. Kaya nga ito yung pinapakita ko po sa inyo na diagram na pwede siyang magagamit na isang stop at saka isang start push button at saka isang selector switch. Pwede mo nang pagganahin itong dalawang kontaktor na individual yung function niya, hindi sila magkasabay. Okay guys, sige, umpisahan na natin mag-wiring, no? Ituturo ko po sa inyo ang technique nito. Unang gagawin natin, ito siya, no? Meron siyang sa stop. Mag-wiring muna tayo ng stop. Ito yung sa stop natin. Tanggalin muna natin tong cable. Ang stop kasi natin nakakabit kaagad diretso sa line 1. Ito po yun guys, no? Line 1 natin. Kabit natin diretso dito. Tapos higpitan natin, no? Okay na, no? Tapos ang lusot nito dito, lusot dito. Lusot natin dito, no, sa kabila. Pasensya na kayo guys kung minsan maingay kasi sa kabila kasi may nagkakantahan po. kaya medyo maingay. Maririnig po niyo yung tunog ng gitara.
Okay na po guys, no? Splicing lang natin to. So okay na po siya, no? Ngayon, ang kasunod nito guys, itong sa start push button naman natin, no? Lagay natin dito din sa start. Bali dalawang wire ito guys, isa at saka dalawa, no? Kung makikita natin sa diagram. So maglagay tayo ng dalawang wire dito. Para kasi ito sa common ng push button papunta doon sa contactor. Normally open. So ilagay na natin, no? Bali dalawa siya. Dalawang wire. Ayan. Okay na, no? Ngayon guys, mayroon na tayo nito, no? Mayroon na tayo dito sa common natin. Ngayon, ang kasunod nito guys, papunta na dito sa normally open. Ngayon, ang gagawin natin dito guys, no? Ang technique kasi dito guys, kasi isa lang to dalawa yung wawiringan natin na para magamit tong dalawa niyang normally open. So, ang gagawin natin dyan, ikabit natin ito sa normally open, no? Tapos maglagay na rin tayo ng jumper, no? Dito na lang natin ikabit kasi pareho lang naman yan, normally open. So okay na, no? Higpitan natin. Tapos natin higpitan. Ito na, ilagay natin to dito sa normally open, no? Ito yung normally open natin Tapos higpitan natin. Bali natapos na tayo, no? Ngayon ang kasunod niyan guys, ito siya. Ang kasunod dito sa normally itong start natin na push button, normally open to ilagay na natin dito sa selector switch, no? Ito na yun guys, ilagay natin sa selector switch. Higpitan natin, ilagay natin dito, tapos higpitan natin. Okay na, no? Ngayon ilagay natin siya sa selector switch, no? Natin siya sa selector switch. Bale, dalawang kable to dito. Magja-jumper tayo para dito sa selector switch natin. Yan. Lagay din natin dito sa kabila. Yan guys. Tapos higpitan natin, no? Sa selector switch natin to guys. Tapos dito din sa kabila. Maglagay din tayo dito. Ilagay din natin tong isa. Sana guys nasundan ninyo guys, ha. Pwede rin kayo mag-comment kung sakaling pabilis lang para sa susunod na mag-upload ako ng video. Dadahan-dahanin ko na. Ang gusto ko lang kasi guys makasunod yung mga baguhan. Okay na po, no? Nalagay na natin dito. Ngayon ito yung selector switch natin, no? Ngayon maglagay naman tayo ngayon itong dalawang kable galing sa selector switch, no? Itong dalawang wire.
maglagay tayo. Ito yung M1 natin. Ito yung M2 natin, no. Ngayon, maglagay tayo ngayon dito. Tapos, ipitan natin to guys, no. I-open natin to. Ilagay natin to dito. Bale, dalawang kable kasi sa guys dalawang wire siya, no. Ito din, kung makikita ninyo sa diagram, ito din siya, no. Lalagyan din natin to dito, isa din. Lagyan natin yung medyo mahaba-haba konti na kable. Lagay naman natin dito. Tapos igpitan natin, no. Okay na, no. Mayroon na tayong dalawang kable, dalawang wire. Itong isa, itong blue, at saka itong isa din dito papunta. Ito naman. Ngayon, ang gagawin natin dyan, diretso na natin to dito sa sa M1 natin, no. Sa M1. Tapos maglagay din tayo ng jumper para sa auxiliary natin, no. Auxiliary 1 natin. So dito muna tayo maglagay. Lagay natin to dito. Tapos higpitan natin. Para na yan sa para gagana yung natin. Tapos, ang kasunod niyan, itong ito na. Dito sa normally open natin ilagay. Sana guys, nakasunod kayo guys, Pwede rin kayo mag-comment sa sakaling mabilis ang pagkakagawa ko para dahan-dahanan natin. Para malalaman ko rin kung ano yung gusto ninyo. Kasi gusto ko lang talaga na matuto yung mga electrical technician natin. O di kaya yung kumukuha ng course ng electrical. Kasi ako dati nung nag-aaral pa ako sa electrical, talagang mahirap pagbago. Pero pag matagalan na, masanay ka na rin, lalo na pamilyar ka na sa diagram, parang madali na lang para sa'yo. Pero pag sa baguhan talaga, mayroon talagang kahirapan din. Pagkatapos niyan, ito na naman, sunod na natin to dito. Ganon din ang procedure, no. Lagay natin dito. Tapos maglagay din tayo ng jumper. Hanap tayong maliit na kable para i-jumper natin. Ito na, no. Tulin lang natin to kasi medyo pangit. Yan. Tapos lagay din natin dito sa A1 nya o di kaya auxiliary 1. Ang ibig sabihin kasi ng A1, auxiliary 1. Dito kasi guys, kahit saan mo pwede ito ilagay. Kahit sa auxiliary 1 o auxiliary 2. Depende yan sa'yo. Wala namang dyan, wala namang issue kung ilagay mo dyan. Kahit saan. Kahit saan sa auxiliary mo ilagay, wala pong problema yan. Tapos nyan, dito naman natin ikabit, no. Saka itong isa din. Tapos higpitan natin guys, no. So ngayon guys, tapos na tayo, no. Mayroon na tayong Ngayon, ang tanong dyan, kurong muna natin to konti. Ngayon, ang tanong dyan, bago tayo mag-proceed, no, pag-aralan muna natin, no, ulit.
Ito kasing selector switch guys, pag i-push mo ito, gagana to una. Magko-close kasi ito eh, gagana to. Pag bitawan mo yan, ang kuryente dadaan dito. Dito siya dadaan eh. Dito siya dadaan, magko-close ito, tapos ano na, gagana na siya. Gagana na po siya, no? Ngayon, kung itong selector switch naman, ilagay mo dito, ito naman, hindi ito gagana. Pag push mo dito, ito naman ang gagana ngayon. Dadaan ng kuryente dito, magko-close ito, papunta dito. Ito, hindi na siya gagana, no? Dahil sa selector switch. Ngayon, i-try natin, lagyan natin ng power, no? Sandali pala. Wala pala tayong ano. Kulang pa pala ito. Meron pa pala dito sa, lagyan muna natin to dito pala para sa power niya, no? Dalawang kable ilagay natin dito. Pitan natin. Okay na, no? Tapos itong isa ilagay natin dito sa kabila. Sa kabila sa M2 natin. Sa auxiliary niya. Tapos kaya sigpitan natin, no? Okay na, no? Ngayon, ilagay na natin to dito sa kabila. Dito sa kabila, no? Sa normally close. Normally close kasi yung nakalagay dito, guys, eh. Yung overload natin, kung nakikita natin. Yan natin ngayon sa normally close. Ngayon, ang kasunod naman yan, yung neutral o di kaya yung line 2. Ito na yung line 2 natin, guys. Ilagay na natin dito sa normally closed din. Pag nakikita nyo kasi sa contactor, guys, na NO, ang ibig sabihin niya normally open. Pag NC, normally close. Yun pang ibig sabihin niya pag nakikita nyo po sa contactor. Ngayon, i-try natin, guys, no? Kung gagana ba. Pag ganitong position kasi, guys, hindi siya gagana, no? Try natin ngayon. Yan, meron na tayong power, no? Pag ganitong position kasi, hindi siya gagana. Dapat nakaibang position. Try natin kung gagana ba. Hindi siya gagana, no? Kasi naka-neutral yung ano natin. Naka-neutral yung selector switch natin. Ngayon, ilagay natin dito. Yan. Kalagay na siya dyan sa kabila. Ito ang gagana una. I-try natin, no? Ito yung normally close natin. Ito yung normally open na start. Ito yung stop. Ayan. Try natin, no? Ayan, gumana siya, guys. Ngayon, pagpatay ko naman dito, namamatay din siya. Ayan, no? Tapos ngayon, pagganahin naman natin ulit. Ayan, gumana po siya, no? Patayin naman natin dito. Ayan, namamatay siya. Ngayon, ang kasunod niyan, itong selector switch natin, ilagay naman natin sa kabila. Ito naman yung pagganahin natin, no? Select natin dito, pati dito sa kabila. Okay? Ito namang isa yung pagganahin natin. Try natin, no? Kung gagana ba. Ito dapat ang gagana, no? Tingnan natin. Ayan, gumana siya, guys, no? Ngayon, patay naman natin dito sa kabila. Ayan, namatay siya. Ngayon, itry naman natin ulit.
Yan, gumana siya, no? Patay naman natin ulit. Ayan. Ang position kasi sa push button guys, sa selector switch natin nakaganyan. Ngayon kung ilagay natin to sa neutral, hindi siya gagana, no? Kung makikita nyo sa drawing, try natin paganahin kung gagana ba. Yan, oh, hindi siya gumana. So dapat talaga i-select mo siya papunta dito sa kabila. Pag iganon mo, gagana tong isang contactor na to, no? Try natin. Ayan, gumana nga siya guys, no? Gumana siya. Ngayon, ito naman yung push button na pang stop natin. Stop natin. Ayan, stop siya. Paganahin natin ulit. Ayan, gumana siya. Tapos, i-stop naman natin ulit, no? Ayan, nag-stop siya. I-try natin sa kabila naman ito. Ayan, sa kabila. Sa kabila na naman ang gagana, no? Ang ginamit natin na push button, isa lang, no? Stop start. Stop start lang, isa-isa. Sa dalawang contactor, no? Dala niya ang dalawang contactor. Ayan, gumana siya. Patay naman natin. Diin naman natin. Gumana na naman. Patay naman natin. Ayan. Ngayon, kung ilagay natin sa gitna, sa neutral, kung pipindutin natin guys, itong push button, hindi siya gagana, no? Ayan. Ito yung diagram natin guys, no? Tingnan nyo muna yung diagram. Pakikuha na lang din ang diagram, no? Para at least kahit pa paano mapag-aralan nyo po sa bahay. Ito yung diagram natin. So, yan siya guys, no? Kung titignan natin. Ito siya guys, technique kung paano paganahin ang dalawang contactor gamit ang isang stop at start push button at isang selector switch, no? Ito yung selector switch natin. Pag ilagay mo to dito, ito yung isa ang gagana. Pipindutin mo to, gagana to. Kung dito naman sa kabila, ito ang isa ang gagana, no? Kung itong selector switch nakalagay dito sa neutral, dito sa gitna, hindi siya gagana. Depende yan sa design ng selector switch guys, ha? Mayroon kasing design sa selector switch, wala siyang neutral. Ito kasi selector switch natin mayroong neutral, eh. Kaya nga kung itong polarity niya, itong arrow na ito makalagay dito sa neutral, hindi gagana sa kahit isa sa kanila, no? Maliban na lang kung itong polarity na ito pupunta dito sa kabila, gagana tong isa. So yun lang guys. Sana guys suportahan nyo po ang channel ko. Paki-like and subscribe na rin kung nagustuhan nyo ang video. Pati wag nyo pong kalimutan kung gusto nyo pong mag-comments. Handa po akong sumagot yan guys. Salamat po, hanggang sa muli. Sana mayroon kayong natutunan kahit papaano. Hanggang sa muli guys. Salamat po sa inyong time na panoorin ang video ko. Maraming salamat po.